Isang hamak na basurera lang ang humawak sa kanila, Alejandro. Huwag mong hayaang madungisan ng maruruming kamay na yon ang balat ng mga apo ko. Nakakasuka ang amoy ng kahirapan at ayaw kong manatili iyan sa loob ng sasakyang ito. Ang boses ni Doña Isabela ay tila isang matalim na labaha na humihiwa sa malamig na hangin sa loob ng marangyang sasakyan. Wala itong bahid ng pasasalamat, wala itong bakas ng takot matapos ang isang muntik ng trahedya. Para sa kanya, ang kaligtasan ni Luna at Sol ay isang obligasyon ng tadhana at ang babaeng nagligtas sa kanila ay isa lamang abala na dapat walisin sa gilid ng kalsada. Sa labas, sa ilalim ng nakatirik na araw ng Maynila, nakaluhod si Teresa sa mainit na aspalto. Ang kanyang kupas na t-shirt ay punit sa balikat at ang kanyang mga tuhod ay duguan dahil sa pagkiskis sa semento. Ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis na tibok ng puso ng dalawang batang babae na nakakulong sa kanyang mga bisig. Nanginginig sila. Ang kanilang maliliit na kamay ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Pilit na humahanap ng proteksyon mula sa kamatayan na kamakailan lang ay muntik nang sumunggab sa kanila. Ilang minuto lang ang nakalilipas, si Teresa ay nakatayo sa gilid ng kalsadang ito para sa isang ganap na ibang dahilan. Hawak niya ang isang maliit at murang cupcake na may isang manipis na kandila. Ngayon ang ika-4 na taon ng pagkamatay ng kanyang anak na si Michael. Isang simpleng panalangin lang ang nais niya sa gitna ng ingay ng lungsod. Isang tahimik na pakikipag-usap sa langit. Ngunit, nang makita niya ang dalawang batang tumatakbo patungo sa gitna ng kalsada, habang isang itim na SUV ang mabilis na papalapit, ang kanyang instinto bilang isang ina ay mas mabilis pa sa kidlat. Hindi siya nag-isip. Hindi niya inalala ang sariling buhay. Ang tanging nakita niya ay ang mukha ng kanyang Michael sa bawat bata. Nang bumukas ang pinto ng SUV, lumabas si Don Alejandro. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang kanyang mukha ay tila gawa sa marmol. Guwapo ngunit walang emosyon. Lumapit siya kay Teresa, ngunit hindi para itayo ito. Tiningnan niya ang babae mula ulo hanggang paa nang may halong pagduda. Bitawan mo sila, ang utos ni Alejandro. Ang kanyang boses ay malamig, walang pasasalamat. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyong mga bata na huwag lalayo sa yaya ninyo? At ikaw, babae, anong kailangan mo? Pera? Sabihin mo ang halaga at huwag mo nang pahabain pa ang eksenang ito. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Teresa. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa pagkakauntog ng kanyang ulo sa semento. Ang kanyang sakripisyo ay itinuring na isang paraan lamang ng pangingikil. Ang kanyang mga kamay, na nanginginig pa sa takot para sa mga bata, ay biglang nanigas. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi lahat ng bagay sa mundo ay nabibili ng pera. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong alikabok. Dahan-dahang binitawan ni Teresa ang pagkakayakap sa kambal. Ngunit sa halip na tumakbo patungo sa kanilang ama, lalong humigpit ang kapit ni Luna at Sol sa kanyang maruming damit. Ang kanilang maliliit na boses na basag sa iyak ay sabay na bumasag sa katahimikan ng kalsada. Mama! Ayaw naming umalis, Mama. Ang salitang iyon, ang sagradong salitang matagal nang hindi naririnig ni Teresa mula sa isang buhay na boses, ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Ang sakit at ang ligaya ay sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ni Alejandro at ang marahas na paglingon ni Doña Isabela mula sa loob ng kotse. Para sa mga Balderrama, ang tawag na yon ay isang insulto sa kanilang dangal. Para kay Teresa, iyon ay isang kumpas ng langit na tila nagbibigay sa kanya ng dahilan para muling huminga. Ngunit sa likod ng bawat himala ay may nakakubling panganib. Sa mga mata ni Alejandro, ang pagtawag ng kanyang mga anak kay Teresa bilang mama ay hindi isang aksidente.
Ito ay tila isang planadong panlilinlang. Lumapit siya at marahas na hinila ang mga bata mula sa pagkakayakap ni Teresa. Ang bawat paghikbi ni Luna at Sol ay tila mga kuko na kumakalmot sa kaluluwa ni Teresa. Tumayo si Teresa. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at emosyon. Tiningnan niya ang cupcake na nasa gilid ng kalsada. Ngayon ay pisa na at madumi. Ang kandila ay bali na. Wala na ang kanyang pagkakataong manalangin para sa kanyang anak. Ang lahat ng meron siya ay ang hapdi ng kanyang mga sugat at ang malamig na titig ng isang lalaking iniisip na siya ay isang kaaway. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, ang mahinang sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng dignidad sa gitna ng kanyang kahirapan. Iniligtas ko sila dahil sila ay mga bata. Iyon lang. Tinalikuran niya sila. Bitbit ang bigat ng kanyang nakaraan at ang mas mabigat na misteryo ng kasalukuyan. Ngunit bago pa siya makahakbang palayo, narinig niya ang muling pagsigaw ni Luna at Sol mula sa loob ng kotse. Isang pagsusumamo na tila hindi titigil hanggang sa makuha ang gusto nila. Sa kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Bakit sa dinami-rami ng tao sa mundong ito, sa kanya pa tumakbo ang mga batang iyon? At bakit, sa gitna ng pangungutya ng mga Valderrama, tila hindi siya makaalis sa orbit ng kanilang madilim at gintong mundo? Tumulo ang isang butil ng luha sa pisngi ni Teresa. Humahalo sa dumi at dugo. Ang hapon na ito ay simula pa lamang ng isang bagyo na hindi lamang wawasak sa kanyang tahimik na buhay, kundi magbubukas din sa mga sugat na akala niya ay matagal na niyang naitago sa ilalim ng lupa. Huwag mong isipin na narito ka dahil sa kabutihan ng loob ko, Teresa. Narito ka dahil ikaw lang ang nakakapagpatahimik sa ingay ng mga anak ni Alejandro. Ikaw ang gamot sa kanilang sumpong, pero huwag mong kakalimutan na ikaw ay isang kasambahay lamang na pinunot mula sa kalsada. Ang boses ni Doña Isabela ay mariin at puno ng panghahamak habang iginigit ang isang pirasong papel sa harap ni Teresa. Nakatayo sila sa gitna ng malawak na sala ng mansyon ng mga Valderrama, isang lugar na puno ng naglalakihang kristal na chandelier at mga kasangkapang ginto ang disenyo. Ngunit ang pakiramdam ni Teresa ay para siyang dinala sa isang malamig at madilim na piitan. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak sa florera ay tila lason na sumasakal sa kanyang paghinga. Tiningnan ni Teresa ang kontratang nasa mesa. Nakasaad doon na magtatrabaho siya bilang special nanny ni Luna at Sol. Ang sweldo ay malaki, higit pa sa kinikita niya sa paglalako ng kung ano-ano sa loob ng isang taon. Ngunit ang bawat titik sa papel na yon ay tila mga tanikalang handang gumapos sa kanyang kalayaan. Ayon kay Doña Isabela, ito ang paraan ni Teresa para bayaran ang utang na loob niya sa pamilya dahil sa hindi nila pagpapakulong sa kanya matapos ang nangyaring gulo sa kalsada. Isang baluktot na katuwiran na tila unti-unting lumalamon sa katinoan ni Teresa. Dahan-dahang hinawakan ni Teresa ang panulat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin. Sa kabilang bahagi ng mansyon, naririnig niya ang marahang paghikbi ni Luna at Sol na kasalukuyang pilit na pinatutulog ng ibang mga yaya. Ang bawat iyak ng mga bata ay tila humihila sa kanyang puso. Nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng kalupitan ng matandang babaeng ito, may dalawang anghel na nangangailangan ng kanyang init. Pirmahan mo na yan. Pagmamadali ni Bianca, ang nobya ni Alejandro, na noon ay nakasandal sa hamban ng pinto habang pinagmamasdan ng kanyang bagong selyadong kuko. You should be thankful, Teresa. Mula sa putikan, dinala ka namin sa palasyo. Just make sure you know your place. Huwag mong iisipin na dahil tinatawag kang mama ng mga bata, ay magiging bahagi ka na ng pamilyang ito. Hindi sumagot si Teresa. Inisip niya ang kanyang maliit na barong-barong na ngayon ay tiyak na pinapasok na ng ulan. Inisip niya ang kanyang walang laman na sikmura at ang puntod ng kanyang anak na Michael na kailangan pa ng maayos na bakod. Pinirmahan niya ang papel,
Hindi para sa ginto, kundi para sa kaligtasan ng mga batang nagligtas din sa kanyang nanunuyong kaluluwa. Matapos ang pirmahan, dinala si Teresa sa isang maliit na silid sa likod ng kusina. Malayo ito sa karangyaan ng itaas na bahagi ng mansyon. Ang tanging bintana ay maliit at nakaharap sa pader ng kabilang gusali. Wala ring silya, isang payak na higaan lang at isang maliit na kabinet. Habang inilalagay niya ang kanyang kakaunting gamit, naramdaman ni Teresa ang bigat ng katahimikan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na sapatos ng sanggol, ang tanging alaala ni Michael. Hinaplos niya ang bawat tahi nito. Ang kanyang mga daliri ay bumabaybay sa bawat alaala ng kanyang nawalang anak. Ito ang kanyang golden moment sa gitna ng kadiliman, ang sandaling kahit sa loob ng gintong hawla. Ang pag-ibig niya bilang ina ay hindi kailanman mabubura. Nang dapit hapon, inutusan siya ni Alejandro na dalhin ang gatas ng mga bata sa itaas. Habang binabaybay ang mahabang pasilyo na napapalamutian ng mga antigong gamit, biglang huminto ang tibok ng puso ni Teresa. Sa dulo ng pasilyo, sa tapat mismo ng silid ng mga bata, ay may isang malaking painting na nababalot ng isang manipis na telang sutla, ngunit sapat na para makita ang mukha ng babaeng nasa larawan. Binitawan ni Teresa ang tray na hawak niya, bagamat mabilis niyang nasalo ang baso bago ito tumama sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak at pagkalito. Ang babaeng nasa painting, ang yumaong asawa ni Alejandro na ina ni Luna at Sol, ay may mga mata, ilong at hugis ng muka na tila ba tumitingin siya sa isang salamin. Imposible! Ang mahinang bulong ni Teresa sa hangin. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Ang mabigat na hakbang ni Alejandro ay huminto sa likod niya. Ang bango ng pabango ng lalaki ay humalo sa takot na nararamdaman ni Teresa. Ngayon alam mo na kung bakit hindi ka makaalis sa bahay na ito. Ang malamig na boses ni Alejandro ay tila isang hatol na walang apela. Hindi ka lang basta yaya, Teresa. Ikaw ang buhay na multo ng nakaraan ko. Napalingon si Teresa at sinalubong ang mga matang puno ng pait at lihim na kagalakan ni Alejandro. Sa ilalim ng bintana ng pasilyo, ang huling sinag ng araw ay tila dugo ang tumatama sa mukha ng painting na nagbibigay ng isang nakapanindig balahibong anyo sa katotohanang kasisimula pa lamang mabunyag. Ang utang na loob, Teresa, ay hindi nababayaran ng barya. Binabayaran yan ng katapatan, ng dugo, at ng buong buhay na pagsisilbi. Huwag mong isiping sapat na ang pagliligtas mo sa mga apo ko para ituring mong pantay tayo. Sa bahay na ito, ang bawat hininga mo ay pag-aari ko. Ang boses ni Doña Isabela ay tila isang malamig na tanikala na dahan-dahang humihigpit sa leeg ni Teresa. Nakatayo ang matandang babae sa pintuan ng laundry area kung saan nakaluhod si Teresa sa harap ng isang malaking planggana. Sa kabila ng modernong kagamitan ng mansyon, ipinag-utos ni Isabela na labhan ni Teresa ang lahat ng mabibigat na kurtina sa ikalawang palapag nang gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ayon sa matanda, ang mga makina ay masyadong delikado para sa mga kurtinang seda. Ngunit alam ni Teresa ang totoong dahilan. Nais lamang siyang basagin ng matanda. Ang bawat pagkuskos ni Teresa sa magaspang na tela ay nag-iiwan ng hapdi sa kanyang namumulang mga palad. Ang amoy ng matapang na sabon ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis na dahan-dahang tumutulo mula sa kanyang noo at pumapatak sa malabo at mabula na tubig. Hindi siya dumaing. Sa loob ng bawat hapdi, inaalala niya ang mga mukha ni Luna at Sol. Sila ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang bawat insulto. Naiintindihan mo ba, Teresa? Pag-uulit ni Isabela habang nilalaro ang kanyang mamahaling rosaryo. Ang bawat pag-ikot ng mga butil ay tila tunog ng isang orasan na nagbibigay ng babala. Pinalad ka dahil sa halip na mabulok sa lansangan, binigyan kita ng bubong, kaya matuto kang yumuko. Opo, Doña Isabela. Ang tanging tugon ni Teresa, ang kanyang boses ay mahina
ngunit may lalim ng dignidad na hindi kayang abutin ng ginto ng matanda. Nang dapit hapon, habang nagpapatuyo ng mga kamay si Teresa sa likod ng bahay, narinig niya ang tawanan ni Luna at Sol mula sa hardin. Ngunit nang makita siya ng dalawang bata at tatakbo sana patungo sa kanya, hinarang sila ng isang gwardiya sa utos ni Isabela. Mula sa balkonahe, nakatingin ang matanda habang umiiling. Sinabi nito sa mga bata na ang kanilang Mama Teresa ay marumi at may dalang sakit, kaya hindi sila maaaring lumapit. Ang sakit sa mga mata ni Luna at Sol ay tila mga punyal na sumaksak sa dibdib ni Teresa. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang yakapin ang mga bata at sabihing walang dumi ang makakapaghiwalay sa kanila. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Nakita niya si Alejandro mula sa bintana ng kanyang opisina. Nakatingin ang lalaki sa kanila, ang kanyang mukha ay balot ng lungkot at pagkalito. Ngunit tulad ng dati, nanatili itong tahimik. Hindi ito kumilos para ipagtanggol siya o ang sariling mga anak. Nang sumapit ang gabi, ang katahimikan ng mansyon ay tila naging isang mabigat na kumot. Sa gitna ng kanyang pagod, hindi makatulog si Teresa. Lumabas siya ng kanyang silid para kumuha ng tubig sa kusina. Ngunit bago pa siya makarating, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng library. Sumilip si Teresa at nakita si Doña Isabela na nakatayo sa tabi ng bintana. Hawak ang kanyang cellphone. Ang mukha ng matanda, na madalas ay formal at banalang anyo, ay napalitan ng isang nangising puno ng dambuhalang lihim. Siguraduhin mong walang maiiwang bakas, ang bulong ni Isabela sa kabilang linya. Ang boses niya ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Kailangang maniwala ng lahat na isang aksidente lang ang nangyari sa kalsada. At ang babaeng iyon, si Teresa. Hanggat nasa ilalim ko siya, hindi siya makakapagsalita. Ang mga bata ay kailangang maniwala na ako lang ang tanging kakampi nila bago ko ituloy ang huling bahagi ng plano para sa mana. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang bawat salita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Ang aksidente sa kalsada, ang araw na muntik nang mamatay sina Luna at Sol ay hindi pala isang aksidente. Ito ay isang dula-dulaan, isang madilim na balangkas na dinesenyo ng sarili nilang lola. Isang malutong na tunog ng nabaling sanga sa labas ng bintana ang nagpatigil kay Isabela sa pagsasalita. Mabilis na lumingon ang matanda sa direksyon ng kusina. Napasandal si Teresa sa pader, pinipigil ang kanyang paghinga, habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kadiliman ng mansyon ay tila naging mas malalim, at ang gintong hawla na kinapapalooban niya ay biglang naging isang bitag na nakamamatay. Ang iyak ng isang bata ay hindi lamang simpleng ingay. Ito ay isang pagsusumamo na tanging ang pusong marunong magmahal lang ang nakakaunawa. Sa gitna ng malalim na gabi, ang bawat hika at hagulhol ni Sol ay tila isang matalim na aspil na tumutusok sa katahimikan ng mansyon. Ang lagnat ng bata ay tila apoy na dahan-dahang tumutupok sa kanyang maliit na katawan. At sa bawat paghinga niya, ang pangalang Mama, ang tanging namumutawi sa kanyang mga labi. Nakatayo si Alejandro sa gilid ng kama. Ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala at kawalan ng pag-asa. Ang mga doktor at mamahaling nurse na kinuha ni Doña Isabela ay tila walang magawa. Ang bawat gamot na ibinibigay nila ay tinatanggihan ng katawan ni Sol. Para sa bata, hindi medisina ang kailangan niya, kundi ang init ng isang yakap na matagal na niyang hinahanap. Sa kabila ng takot na baka mahuli siya ni Doña Isabela, matapos ang narinig niya kagabi, hindi natiis ni Teresa ang marinig ang paghihirap ng bata. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid, bit-bit ang isang mangkok ng maligamgam na tubig at isang malinis na puting bimpo. Ang kanyang mga hakbang
ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra. Anong ginagawa mo rito? Ang tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay pabulong ngunit puno ng pagtataka. Hayaan ninyo akong tulungan siya, Don Alejandro. Ang mahinahong sagot ni Teresa. Hindi siya naghintay ng pahintulot. Lumapit siya sa kama at dahan-dahang hinawakan ang mainit na noo ni Sol. Ang bata ay hindi lang may sakit sa katawan. Siya ay natatakot. Kailangan niyang maramdaman na hindi siya nag-iisa. Sa loob ng susunod na 2 oras, naging saksi si Alejandro sa isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pinanood niya kung paano dahan-dahang pinunasan ni Teresa ang mga bisig at binti ni Sol. Ang bawat haplos ni Teresa ay may kasamang bulong ng mga salitang nagpapatatag. Sinimulan ni Teresa ang isang luma at matamis na oyayi, isang kanta na dati niyang inaawit sa kanyang anak na si Michael. Ang kanyang boses, bagamat may pait ng nakaraan, ay puno ng liwanag at kapayapaan. Unti-unting tumigil ang pag-iyak ni Sol. Ang kanyang mga mata na kanina ay dilat sa takot ay dahan-dahang pumikit habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa daliri ni Teresa. Ang silid na kanina ay puno ng tensyon ay tila naging isang santuaryo. Naupo si Alejandro sa isang silya sa sulok ng silid. Pinagmamasdan ang bawat galaw ni Teresa. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampshade, ang anino ni Teresa sa dingding ay tila kapareho ng anino ng kanyang yumaong asawa. Ang bango ng lavender mula sa bimpo at ang amoy ng malinis na balat ni Teresa ay nagdala kay Alejandro sa mga alaala ng isang panahong masaya pa ang kanilang tahanan. Sa puntong ito, hindi niya nakikita si Teresa bilang isang hamak na katulong. Nakita niya ang isang babaeng may taglay na kapangyarihang maghilom ng sugat na hindi kayang abutin ng yaman. Dahan-dahang sumandal si Alejandro at siya mandisingin at kamanaso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay bumigat. Ang pagod ng maraming taon ng pagpapanggap at pangungulila ay biglang bumagsak sa kanya. Nakatulog siya habang ang himig ng kanta ni Teresa ay nagsisilbing proteksyon sa kanilang lahat. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali ng katahimikan at koneksyon sa gitna ng isang bagyong paparating. Nang magmadaling araw, nagising si Alejandro nang maramdaman niya ang lamig ng hangin mula sa aircon. Nakita niya si Teresa na maingat na kumot kay Sol bago ito lumapit sa kanya at dahan-dahan ding inayos ang kumot sa kanyang balikat. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng kadiliman. Walang salita, ngunit may isang uri ng pag-unawa na nabuo sa pagitan nila, isang pag-unawang mas malalim kaysa sa anumang kontrata. Salamat, Teresa, ang mahinang sabi ni Alejandro. You remind me of someone I lost a long time ago. Pero higit pa doon, salamat sa pag-aalaga sa kanila. Ngumiti ng bahagya si Teresa, isang ngiting may halong lungkot. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi namamatay, Don Alejandro. Nililipat lang ito sa mga nangangailangan. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag nang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Doña Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanilang dalawa. Ang kanyang presensya ay tila isang lason na muling nagpait sa hangin. Napakaganda namang panoorin ang eksenang ito. Ang mariing sabi ni Isabela, ang bawat salita ay may kalakip na banta. Teresa, bumalik ka sa bodega mo. At ikaw, Alejandro, huwag mong kalimutan na ang babaeng iyan ay inarito para magsilbi, hindi para palitan ng mga alaala sa loob ng bahay na ito. Ang cliffhanger ay hindi ang galit ni Isabela, kundi ang paraan ng pagtingin ng matanda kay Teresa. Isang tingin na tila ba alam na nito na may natuklasan ng babae at hindi siya titigil hanggat hindi ito napapaalis o napapatahimik ng tuluyan. Akala mo ba, dahil magkamukha kayo ng namayapang asawa ni Alejandro, ay may pwesto ka na rito? You are just a temporary fix, Teresa. Isang pansamantalang gamot sa pangungulila ng mga batang yan bago ko sila tuluyang kunin.
Ang boses ni Bianca ay kasing talim ng kanyang mga stiletto habang naglalakad paikot kay Teresa sa loob ng malawak na kusina. Suot ang isang mamahaling pulang damit na tila sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan at selos. Pinagmamasdan niya si Teresa na kasalukuyang nagluluto ng arroz caldo para sa magkapatid. Ang bango ng luya at sariwang manok ay pumupuno sa hangin, isang pagkaing inihanda ni Teresa ng may buong pagmamahal para sa bumubuting kalagayan ni Luna at Sol. Ngunit para kay Bianca, ang bawat malasakit ni Teresa ay isang banta. Hindi niya matanggap na ang isang babaeng galing sa kalsada ay nakakakuha ng atensyong dapat ay sa kanya lamang. "I'm talking to you, maid. Are you deaf?" Muling hirit ni Bianca nang hindi sumagot si Teresa. "Nagluluto lang po ako para sa mga bata, Miss Bianca." Mahinahong sagot ni Teresa, bagamat ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa sandok. Sinisikap niyang huwag magpadala sa galit. Alam niyang sa bahay na ito, ang kanyang emosyon ay gagamitin laban sa kanya. Nang tumunog ang telepono ni Teresa sa kanyang bulsa, isang tawag mula sa nurse na nagbabantay sa mga bata sa itaas, sandali siyang tumalikod. Iyon ang pagkakataong hinihintay ni Bianca. Mabilis na kinuha ng dalaga ang isang buong garapon ng asin at ibinuhos ang halos kalahati nito sa kumukulong lugaw. Hindi pa siya nakontento. Kinuha rin niya ang isang bote ng matapang na suka at ibinuhos ito sa kaldero. Ang bango ng pagkain ay biglang napalitan ng isang masangsang at nakakasulasok na amoy. Nang humarap si Teresa, huli na ang lahat. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Bianca. "Oh, look! Parang nasobrahan mo yata sa pampalasa, Teresa. What kind of nanny are you? Gusto mo bang lalong magkasakit ang mga bata?" Ang pangungutya ni Bianca. Bago pa makapagsalita si Teresa, pumasok si Alejandro sa kusina. Marahil ay naaakit ng amoy ng luto. Agad na nagbago ang anyo ni Bianca. Mula sa pagiging isang matapobreng kontrabida, bigla siyang nagmukhang isang nag-aalalang ina. "Alejandro, look at this! I caught her putting something in the children's food. Amoy pa lang, nakakasama na. Is she trying to poison Sol and Luna?" Ang madamdaming sumbong ni Bianca habang humahawak sa braso ni Alejandro. Tiningnan ni Alejandro ang kaldero at ang mangkok na hawak ni Teresa. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa tiwala na nabuo nila kagabi. "Teresa, totoo ba ito? Isang beses lang kitang pinuri, ganito na agad ang gagawin mo." Hindi nakapagsalita si Teresa. Ang sakit ng maling paratang ay tila isang baradong tinik sa kanyang lalamunan. Ngunit ang mas masakit ay ang sumunod na ginawa ni Bianca. Habang naglalakad palayo si Alejandro para tignan ang mga bata, sinadya ni Bianca na banggain si Teresa, dahilan para mahulog mula sa bulsa ng kanyang apron ang isang maliit at kupas na litrato. Iyon ang litrato ni Michael, ang tanging alaala ni Teresa sa kanyang anak na namayapa. "Ano to? Basura?" ang sabi ni Bianca habang mabilis na pinulot ang litrato bago pa ito maabot ni Teresa. "Poor boy, mukhang kasing dumi mo rin ang batang ito." "Ibigay niyo po sa akin yan, Miss Bianca. Pakiusap." Ang pagsusumamo ni Teresa, ang kanyang boses, ay nanginginig sa takot na baka may mangyari sa kanyang huling kayamanan. Lumabas si Bianca sa garden, patungo sa bahagi, kung saan katatapos lang magdilig ng mga halaman kaya maputik ang lupa. Doon, sa harap ng ibang mga katulong na nanonood, itinaas ni Bianca ang litrato ni Michael. "You don't deserve to have memories inside this house, Teresa. Ang lugar ninyo ay sa labas, sa dumi." Sa isang marahas na kumpas, binitiwan ni Bianca ang litrato. Pinanood ni Teresa kung paano dahan-dahang bumagsak ang mukha ng kanyang anak sa basang putik. Ang bawat butil ng maruming lupa na tumatalsik sa mukha ni Michael sa litrato ay tila mga sampal sa pagkatao ni Teresa. Hindi na nakapagpigil si Teresa. Napaluhod siya sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay marahang hinahawi ang dumi,
para iligtas ang litrato. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na paghagulhol. Ang bawat tawa ni Bianca na umaalingaw-ngaw sa hardin ay tila mga tuka ng buwitre na kumakain sa kanyang kaluluwa. Bakit kailangang maging ganito kalupit? Ang tanong ni Teresa sa hangin, habang yakap-yakap ang maruming litrato sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagkatao ay tila unti-unting nabubura sa ilalim ng putik. Habang sa malayo, nakatayo si Doña Isabela sa balkonahe, pinagmamasdan ng lahat ng may isang malamig na tagumpay sa kanyang mga mata. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang kamay ang biglang pumatong sa kanyang balikat. Isang mainit na haplos na hindi niya inaasahan mula sa gitna ng kanyang impyerno. Ang dumi sa labas ay madaling hugasan ng tubig, pero ang duming ipinapahid nila sa iyong dangal, Teresa, ay nananatiling nakatatak sa kaluluwa. Huwag mong hayaang ubusin nila ang iyong liwanag. Ang boses na iyon ay paos at mababa, tila nanggagaling sa kailaliman ng isang lupang maraming nang nasaksihan. Iyon ay si Tatay Ben, ang matandang driver ng mga Valderrama na halos 3 dekada nang nagsisilbi sa pamilya. Siya ang kamay na pumatong sa balikat ni Teresa, habang ang huli ay nakaluhod pa rin sa putikan. Yakap ang maruming litrato ni Michael. Dinala ni Tatay Ben si Teresa sa likod ng garahe, isang sulok na amoy langis ng makina at lumang gulong. Ngunit doon ay naramdaman ni Teresa ang isang uri ng kaligtasan na wala sa loob ng mansyon. Kumuha ang matanda ng isang malinis na puting panyo at dahan-dahang tinulungan si Teresa na punasan ang dumi sa mukha ng bata sa litrato. Ito ang kanilang golden moment. 2 kaluluwang binalatan ng lupit ng tadhana, nagtutulungan upang isalba ang tanging alaala ng isang pag-ibig na wala na. Salamat po, Tatay Ben. Ang mahinang sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin sa huling bugso ng kanyang pag-iyak. Bakit po ba napakabagsik ng loob nila? Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Tumingin si Tatay Ben sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mga multo ng nakaraan na nakatago sa mga pader ng mansyon. Hindi ikaw ang galit nila, Teresa. Ang nakikita nila sa iyo ang kinatatakutan nila. Ang iyong katapatan ay isang salamin na nagpapakita ng kanilang sariling kadiliman. Lalo na si Doña Isabela. Ang babaeng yon ay hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Huminto ang matanda at tiningnan ng diretso si Teresa. Makinig ka sa akin ng maigi. Ang aksidenteng naganap noong araw na iniligtas mo ang mga bata. Ang araw na muntik na silang masagasaan. Hindi yon isang simpleng pagkakataon. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Teresa. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ako ang dapat na magmamaneho ng sasakyang yon. Ang bulong ni Tatay Ben, ang kanyang boses ay tila isang kumpas ng hangin sa madilim na gabi. Pero noong umagang yon, bigla akong pinag-leave ni Doña Isabela. Ang nagmaneho ay isang taong hindi ko kilala, isang tauhan na bago lang sa paningin ko. At ang sasakyang ginamit, bago iyon, Teresa. Isang bagong sasakyan na imposibleng mawalan ng preno ng ganoon na lamang. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang hinala niya mula sa narinig niyang usapan ni Isabela sa telepono ay unti-unting nabubuo bilang isang nakakatakot na posibilidad. Gusto niyang may mangyaring masama sa sarili niyang mga app? Ang hindi makapaniwalang tanong ni Teresa. Ang kanyang tinig ay puno ng pangamba at pagdududa. Hindi para saktan sila ng tuluyan, paliwanag ni Tatay Ben. Gusto niyang lumitaw na isang bayani si Bianca sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanila. Isang palabas para makuha ang tiwala ni Alejandro at mapabilis ang kasal, upang tuluyang makontrol ni Isabela ang mana ng mga bata. Pero sumulpot ka. Sinira mo ang kanilang script, Teresa. Kaya ngayon, ikaw ang kontrabida sa paningin nila. Sa gitna ng katahimikan ng garahe, tanging ang tunog ng kuliglig sa labas at ang malalim na paghinga ni Tatay Ben ang maririnig.
Ang misteryong ito ay tila isang malalim na balon na walang katapusan. Bakit kailangang gamitin ang buhay ng mga inosenteng bata para sa pera at kapangyarihan? Huwag kang magtitiwala sa kahit kanino sa bahay na ito, Teresa. Kahit kay Alejandro, babala ni Tatay Ben. Mabuting tao siya, pero bulag siya sa pagmamahal sa kanyang ina. At ang pagkabulag na iyon ang siyang papatay sa inyong lahat. Ngunit bago pa makapagtanong muli si Teresa, isang matalim na liwanag mula sa isang flashlight ang tumama sa kanilang mga mukha. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa graba ay mabilis na lumalapit. Anong ginagawa ninyo rito sa dilim? Isang matandang driver at isang desperadang yaya. Anong lihim ang pinagbubulungan ninyo? Ang boses ni Bianca ay puno ng paghihinala at puot. Nakatayo siya sa bukana ng garahe. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang nagbabanta. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang palipat-lipat ang tingin kay Teresa at kay Tatay Ben. Sa sandaling iyon, alam ni Teresa na ang kanyang pakikipag-alyansa sa matanda ay magiging mitya ng isa na namang mas malaking gulo. Ang kamay na nagligtas ng buhay ay hindi kailanman magiging kamay ng isang magnanakaw. Don Alejandro, pakiusap. Tumingin kayo sa aking mga mata at sabihin ninyong naniniwala kayo sa maruming paratang na ito. Ang boses ni Teresa ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang ipinapataw sa kanya. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala, pinaliligiran ng lahat ng mga katulong sa mansyon, habang si Bianca ay tila isang reyna ng puot na nakaturo sa kanya. Sa paanan ni Teresa, nakakalat ang kanyang kakaunting gamit mula sa kanyang maliit na bag. Isang lumang t-shirt, ang dumi ng putik na natuyo na sa kanyang tsinelas at ang maliit na sapatos ni Michael. Bago ang kaguluhan, abala si Teresa sa maingat na pagtitiklop ng mga bagong labang damit ni Luna at Sol. Ang bawat tahi ng damit ay hinahaplos niya ng may pagmamahal. Iniisip ang kagalakan ng mga bata kapag nakita nila ang kanilang paboritong kulay. Ngunit ang kapayapaang yon ay marahas na winakasan nang pumasok si Bianca. Sumisigaw na nawawala ang kanyang mamahaling relo na gawa sa diamante at puting ginto, isang relong regalo umano ni Alejandro. Wala nang ibang pumasok sa silid ko kundi ang basurerang ito. Ang singhal ni Bianca, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa galit. Hinalughog ko na ang lahat at tanging ang kanyang bodega na lang ang hindi ko pa nasisilip. Kung wala kang itinago, Teresa, bakit ka nanginginig? Wala akong kinuha, Miss Bianca. Ang mahinang sagot ni Teresa, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Alejandro na noon ay nakatayo sa isang sulok, tahimik at may malalim na pait sa mukha. Hindi naghintay ng sagot si Bianca. Mabilis siyang naglakad patungo sa silid ni Teresa at marahas na hinatak ang maliit na kabinet. Ang tunog ng mga gamit na bumabagsak sa sahig ay tila mga dagok sa puso ni Teresa. At doon, sa loob ng maliit at kupas na sapatos ni Michael, ang tanging kayamanan ni Teresa ay kuminang ang isang bagay na hindi dapat naroon. Ang mamahaling relo. Isang malakas na singhap ang namayani sa buong sala. Ang bawat mata ng mga katulong ay napuno ng paghusga. Ang bawat bulong ay tila mga tuka ng ibon na tumitira sa dangal ni Teresa. Ngayon, sabihin mo sa akin, Teresa, paano napunta ito sa loob ng sapatos ng anak mo? Ang boses ni Doña Isabela ay tila isang malamig na hatol mula sa langit. Lumapit ang matanda, ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng kanyang mamahaling tsinelas sa marmol na sahig. Hindi lang pala kami nagpapasok ng isang pulubi, kundi isang ahas. Napaluhod si Teresa sa gitna ng sala. Ang pakiramdam niya ay tila dahan-dahang lumulubog ang sahig sa ilalim ng kanyang mga tuhod. Ang sapatos ni Michael, na kanina ay sagrado para sa kanya, ay ngayon ay naging ebidensya ng isang kasalanan ng hindi niya ginawa. Alam niya ang totoo. Alam niyang inilagay yon doon ni Bianca
Matapos silang makitang nag-uusap ni Tatay Ben sa garahe. Ito ang ganti ng mga Valderrama. Don Alejandro, ang pagsusumamo ni Teresa habang tumatulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Kahit anong hirap ang dinanas ko sa buhay, hindi ako kumuha ng hindi sa akin. Alam ninyo ang puso ko. Pakiusap. Tumingin si Alejandro kay Teresa. May isang sandali na ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pag-aalinlangan. Isang sandali na tila gusto niyang lumapit at itayo ang babae. Ngunit bago pa siya makakilos, hinawakan ni Isabela ang kanyang balikat. Isipin mo ang dangal ng pamilya Alejandro, ang bulong ng matanda na sapat na para marinig ng lahat. Kung hahayaan mo ang ganitong gawain, para mo na ring hinayaan na bastusin ang alaala ng iyong yumaong asawa. Ang relo na yan ay simbolo ng ating katayuan. Huwag kang maging mahina para sa isang babaeng hindi natin kilala. Ang katahimikan ni Alejandro ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang bumaon sa dibdib ni Teresa. Inaasahan niyang ipagtatanggol siya nito na kahit isang salita lang ay maniniwala ito sa kanya. Ngunit ang lalaki ay yumuko at umiwas ng tingin. Tawagan ninyo ang pulis. Ang malamig na utos ni Doña Isabela. Ang cliffhanger. Sa gitna ng kaguluhan, habang hinihintay ang pagdating ng mga awtoridad, isang maliit na tinig ang narinig mula sa itaas ng hagdanan. Si Luna, hawak ang kanyang paboritong manika, ay nakatingin sa ibaba ng may takot. Papa, wag po. Nakita ko po si Miss Bianca sa loob ng kwarto ni Mama Teresa kanina. Nanigas ang lahat. Ang bawat hininga ay tila naging yelo sa hangin habang ang lahat ng mata ay dahan-dahang bumaling kay Bianca na ang muka ay biglang nawalan ng kulay. Isang malaking pagkakamali. Ang isipin mong ang salita ng isang bata ay sapat na upang dungisan ang pangalan ni Bianca. Luna is just a child, Alejandro. Masyado siyang maraming napapanood sa telebisyon kaya kung ano-ano ang naiisip niya. At ikaw, Teresa, huwag kang mag-isip na dahil hindi ka nakulong ay ligtas ka na. Ngayong kaarawan ng mga apo ko, mananatili ka sa loob ng kusina. Ayaw kong makita ang anino mo sa gitna ng selebrasyon. Ang presensya mo ay isang sumpa sa masayang araw na ito. Ang mga salita ni Doña Isabela ay tila mga latigo na humahagupit sa likod ni Teresa. Sa kabila ng pagtatanggol ni Luna, nagtagumpay pa rin ang kapangyarihan ng matanda na baluktutin ang katotohanan. Pinalabas nilang nalilito lang ang bata at dahil sa takot kay Isabela, ang ibang mga katulong ay nanatiling tikom ang bibig. Ang tanging parusa ni Bianca ay isang mahinang pagsasabihan mula kay Alejandro, habang si Teresa ay muling itinapon sa dilim ng pagsisilbi. Mula sa maliit na bintana ng kusina, naririnig ni Teresa ang masiglang tugtugan at ang mga halakhak ng mga panauhin sa malawak na garden. Ang amoy ng mamahaling lechon, mga imported na prutas, at ang matamis na amoy ng dambuhalang cake ay humahalo sa amoy ng sabon at uling sa loob ng kusina. Habang ang lahat ay nagsasaya, si Teresa ay nakatayo sa harap ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na sa babad ng tubig dahil sa tumpok-tumpok na mga plato at baso na kailangang hugasan. Ang bawat tawanan mula sa labas ay tila isang malupit na paalala sa kanyang kalagayan. Ngunit hindi ang sarili niyang hirap ang nagpapaiyak sa kanya. Ang tunay na hapdi ay ang makitang nakaupo sina Luna at Sol sa kanilang mga gintong upuan. Suot ang mga mamahaling gown, ngunit ang kanilang mga mata ay malungkot at madalas nalilingon sa direksyon ng kusina. Alam ni Teresa na hinahanap siya ng mga bata. Alam niyang sa gitna ng karangyaan, ang tanging regalo na gusto ng dalawang bata ay ang yakap ng babaeng tinatawag nilang ni Mama. Kinuha ni Teresa mula sa bulsa ng kanyang apron ang dalawang maliliit na manika na gawa sa mga tirang tela at bulak. Buong gabi niya itong tinahi ng palihim gamit ang mga retasong nakuha niya sa basurahan ng mansyon.
Hindi ito ginto, hindi ito debaterya, ngunit ang bawat tahi ay puno ng dalangin para sa kaligayahan ng mga bata. Ito ang kanyang golden moment, isang lihim na alay ng pag-ibig sa gitna ng isang mundong puno ng pagkukunwari. Nang mapansin niyang abala si Doña Isabela sa pakikipag-usap sa mga bisita, dahan-dahang lumapit si Teresa sa gilid ng bintana na malapit sa garden. Sumipol siya ng mahina, isang tunog na tila huni ng ibon na silang tatlo lang ang nakakaalam. Agad na lumingon sina Luna at Sol. Ang kanilang mga mukha ay biglang nagliwanag na tila mga bituin sa madilim na langit. Patakbong lumapit ang dalawang bata sa bintana, malayo sa paningin ng kanilang ama at lola. "Mama Teresa!" Bulong ni Sol. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. "Happy birthday mga anak!" Ang mahinang sabi ni Teresa, habang iniabot ang mga manika sa kanilang maliliit na kamay. "Pasensya na kayo. Ito lang ang kaya kong ibigay. Pero bawat tahi niyan, mahal na mahal ko kayo." Niyakap ng mga bata ang mga manikang tela na tila ba iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay sapat na upang mapawi ang lahat ng pagod at sakit na nararamdaman ni Teresa. Sa sandaling iyon, ang maliit na bintana ng kusina ay naging pintuan ng isang kaharian kung saan ang tanging batas ay pagmamahal. Ngunit ang langit na ito ay biglang nagdilim ng maramdaman ni Teresa ang isang marahas na paghila sa kanyang buhok mula sa likuran. Isang malakas na puwersa ang nagpalingon sa kanya at doon ay nakatayo si Bianca. Ang mukha ay balot ng puot habang hawak ang isang baso ng pulang alak. "Ang lakas ng loob mong lumapit sa kanila," ang bulyaw ni Bianca. Bago pa makakilos si Teresa, ibinuhos ni Bianca ang malamig at malagkit na alak sa mukha ni Teresa. "You are just a piece of trash, Teresa. At ang basurang ito ay hindi dapat humahawak sa mga bata." Inagaw ni Bianca ang mga manikang tela mula sa kamay ni Luna at Sol. Sa harap ng umiiyak na mga bata at nang nanginginig na si Teresa, dinala ni Bianca ang mga manika sa malapit na grill at itinapon ang mga ito sa nagbabagang uling. Pinanood ni Teresa kung paano dahan-dahang naging abo ang kanyang pinaghirapang regalo. Ang bawat kislap ng apoy ay tila ang sarili niyang puso na unti-unting tinutupok ng kawalang katarungan. "Papa! Papa, help us!" Ang sigaw ni Luna, ngunit sa gitna ng ingay ng party, ang kanilang mga tinig ay tila nawawala sa hangin. Ang cliffhanger. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumapit si Doña Isabela at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Alejandro. "Alejandro, sapat na ito. Ang babaeng ito ay lason sa mga bata. Pinagpasyahan ko na. Bukas na bukas din, ililipat natin ang mga bata sa isang boarding school sa ibang bansa. At ang babaeng ito, itapon niyo siya pabalik sa kalsada kung saan niyo siya pinulot." Nanigas si Alejandro. Tumingin siya kay Teresa na basang-basa ng alak at sa kanyang mga anak na naglulupasay-sayak. Ang desisyon ni Alejandro sa sandaling ito ang magtatakda kung tuluyan na bang guguho ang mundo ni Teresa o kung may natitira pa bang pag-asa sa ilalim ng gintong hawla. Huwag mong sayangin ang iyong mga luha para sa mga taong ang puso ay gawa sa bato, Teresa. Ang bawat patak niyan ay tila pagdiriwang para sa kanila. Sa bahay na ito, ang kabutihan ay itinuturing na kahinaan at ang katotohanan ay isang kaaway na dapat ibaon sa limot. Ang boses ni Tatay Ben ay tila isang malalim na bulong mula sa kailaliman ng lupa habang dinadatnan niya si Teresa sa likod ng garahe. Madilim na ang paligid at tanging ang malamlam na liwanag ng isang bumbilya ang tumatanglaw sa kanila. Si Teresa ay nakaupo sa isang baligtad na timba. Pilit na kinukuskos ang mantsa ng alak sa kanyang damit. Ngunit ang bawat pagkuskos niya ay tila mas lalong nagpapadiin sa kanyang kahihiyan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa hapdi ng narinig na desisyong ilalayo sa kanya ang mga bata.
Kinuha ni Tatay Ben ang isang baso ng tubig at iniabot ito kay Teresa. Uminom ka muna. Kailangan mong maging matatag dahil ang bagyong hinarap mo kanina ay simula pa lamang ng totoong sakuna. Tumingin si Teresa sa matanda. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagod. Tatay Ben, ilalayo nila sina Luna at Sol. Paano na sila doon? Sino ang mag-aalaga sa kanila kapag nanaginip sila ng masama? Sino ang kakanta para sa kanila? Huminto si Tatay Ben at sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa ang isang uri ng galit sa mga mata ng matanda na dati ay puro takot lamang ang laman. Hindi lang paglayo ang balak nila, Teresa. Masyado kang naging mabuti kaya hindi mo nakikita ang dambuhalang bitag na nakapaligid sa iyo. Alam mo ba kung bakit kailangang mangyari ang aksidenteng iyon sa kalsada? Nanigas si Teresa. Ang malamig na tubig na iniinom niya ay tila naging yelo sa kanyang lalamunan. Sinabi niyo po dati na hindi iyon aksidente. Oo, ang mariing sagot ni Tatay Ben habang sumasandal sa gilid ng isang lumang makina. Ang lalaking nagmaneho ng itim na SUV nung araw na yon ay hindi isang baguhan. Ang pangalan niya ay Raul, isang bayarang tauhan na matagal nang ginagamit ni Doña Isabela para sa mga madidilim na transaksyon sa kumpanya. Nakita ko siyang binayaran ni Bianca sa likod ng mansyong ito, isang gabi bago mangyari ang muntik ng trahedya. Ang bawat salita ni Tatay Ben ay tila isang mabisang lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Teresa. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang bibig at ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Ang plano ay simple. Patuloy ni Tatay Ben, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Dapat ay sasagasaan ang mga bata ng bahagya. Sapat lang para masaktan sila, pero hindi mamatay. Si Bianca ang dapat nalilitaw mula sa gilid para iligtas sila at magmukhang bayani sa harap ni Alejandro. Sa ganoong paraan, mapapabilis ang kasal at magkakaroon ng kontrol si Bianca sa lahat ng pag-aari na dapat ay para sa mga bata. Pero dumating ka. Ikaw ang naging hadlang sa kanilang madilim na sining. Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban. Ginamit nila ang buhay ng mga inosenteng bata. Para lang sa pera? Iyan ang mundong pinasukan mo, Teresa. Ang malamig na dugtong ni Tatay Ben. Ang mga batang iyon ay hindi mga apo para kay Isabela. Sila ay mga piraso ng chess na ginagamit niya para manatili sa kapangyarihan. At ngayon, dahil alam nilang nagsisimulang makuha ng mga bata ang iyong katapatan, kailangan kanilang burahin. Ang pagpapadala sa kanila sa abroad ay paraan para putulin ang koneksyon ninyo. At para tuluyan silang mabuhay sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Isabela. Sa sandaling iyon, ang takot ni Teresa ay napalitan ng isang uri ng determinasyon na hindi niya kailanman naramdaman. Ang imahe ni Michael na nawala sa kanya ay tila sumanib sa mga imahe ni Luna at Sol. Hindi niya hahayaang muling manakaw ng kamatayan o ng kasamaan ang mga batang itinuturing na niyang sariling dugo. Hindi ako papayag, ang mahinang sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang panunumpa sa gitna ng kadiliman. Kailangang malaman ni Alejandro ang totoo. Kailangan niyang malaman kung anong klaseng halimaw ang kanyang ina. Mag-iingat ka, Teresa. Babala ni Tatay Ben habang dahan-dahang tumatayo. Ang paghawak sa katotohanan sa bahay na ito ay parang paghawak sa isang nagbabagang bakal. Maaaring masunog ka bago mo pa ito maipakita sa iba. Ngunit habang naglalakad pabalik si Teresa sa kanyang silid, hindi niya napansin ang isang figura na nakatago sa likod ng malalaking halaman malapit sa garahe. Ang liwanag mula sa isang cellphone ay saglit na tumama sa isang mukhang puno ng ngit-ngit. Si Bianca. Ang bawat salitang binitawan ni Tatay Ben ay narinig nito. Sa kabilang banda, sa itaas ng balkonahe, nakatayo si Alejandro.
Pinagmamasdan ang madilim na garden. Ang kanyang puso ay balot ng pag-aalinlangan, ngunit sa kanyang isip, muling nag-echo ang oyayin ni Teresa para sa kanyang mga anak. Isang desisyon ang kailangang gawin, ngunit bago pa man siya makakilos, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng kristal ang narinig mula sa silid ni Doña Isabela na sinundan ng isang matinis na tili. Ang cliffhanger. Patakbong umakyat si Alejandro at si Teresa. Pagbukas ng pinto, nakita nila si Doña Isabela na nakahandusay sa sahig, hawak ang kanyang dibdib habang nakaturo ang kanyang daliri kay Teresa. Nilason niya ako, ang babaeng iyan. Binalikan niya ako para maghiganti. Layuan mo ako, mamamatay tao ka. Alejandro, ilayo mo ang babaeng yan sa akin bago niya tuluyang ubusin ang hininga ko. Ang boses ni Doña Isabela ay tila isang matinis na kampana na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Bawat sigaw ay puno ng pekeng takot at dambuhalang kasinungalingan. Nakahandusay siya sa sahig. Ang kanyang isang kamay ay nakahawak sa dibdib habang ang isa naman ay nakaturo kay Teresa na tila ba nakakita siya ng isang halimaw. Sa gilid, ang isang basong nabasag ay nagkalat sa sahig. Ang tubig na tumapon ay tila sumisimbolo sa tiwalang tuluyan ng nagkapira-piraso. Nakatayo si Teresa sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Wala siyang dalang lason. Ang tanging dala niya ay ang balak na humingi ng tawad para sa mga bata. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang dula-dulaan ng matanda ay nagsimula na. Teresa, anong ginawa mo? Ang boses ni Alejandro ay gumaralgal, puno ng pagkalito at pait, habang mabilis na nilalapitan ang kanyang ina. Binuhat niya si Isabela at maingat na inihiga sa kama. Tumingin siya kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naghahanap ng katotohanan sa gitna ng isang madilim na kaguluhan. Wala akong ginawa, Don Alejandro. Pumasok lang ako para sapat na. Ang putol ni Bianca na biglang sumulpot mula sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay may bakas ng isang nakakatakot na tagumpay. Nakita ko siyang may hawak na maliit na bote kanina, malapit sa kusina. Akala ko ay gamot niya. Yun pala ay gagamitin niya sa biyenan ko. You are a monster, Teresa. Dinala si Teresa ng mga gwardya, pabalik sa kanyang maliit na bodega. Ikinulong siya roon, habang hinihintay ang pagsusuri ng doktor kay Isabela. Sa loob ng madilim at masikip na silid, napasandal si Teresa sa malamig na pader. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa sakal ng kawalang katarungan. Hindi na sapat ang umiyak. Hindi na sapat ang manalangin ng tahimik habang ang mga buwitre ay unti-unting kinakain ng kanyang dangal. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang manipis na una ng isang lumang bag. Mula rito ay inilabas niya ang isang antigong tape recorder, ang tanging alaala ng kanyang asawang si Manuel na isang dating reporter. Ito ang kanyang golden moment. Habang hinahaplos niya ang gasgas na plastic ng recorder, tila naramdaman niya ang init ng kamay ng kanyang asawa. Manuel, bigyan mo ako ng lakas. Ang bulong niya sa hangin. Para sa mga bata, para sa katotohanan, hindi na siya ang mahinang babae na sunod-sunuran. Ang bawat pangaapi ni na Isabela at Bianca ay naging mitya ng isang apoy sa kanyang dibdib. Sa gitna ng katahimikan, binuksan niya ang recorder. Ang mahinang pag-ikot ng tape ay tila tibok ng puso ng isang bagong pag-asa. Lumapit siya sa maliit na siwang ng kanyang pinto. Dahil sa katandaan ng mansyon, ang mga ventilation duct ay magkakakabit. Inilagay niya ang recorder sa tapat ng siwang, umaasang makuha ang anumang bulong na maglalantad sa madilim na balangkas ng mga balderrama. Makalipas ang ilang oras, narinig niya ang mahihina at mabilis na hakbang ng mga sapatos sa labas. Sina Isabela at Bianca. Wala na ang boses ng isang naghihingalong matanda. Ang naririnig ni Teresa ngayon ay ang boses ng isang reynang nagdiriwang ng kanyang panalo. Napakagaling ng pag-arte mo, Mama.
Ang tawa ni Bianca, isang tunog na kasing talim ng basag na kristal. Tiyak na hindi na magdadalawang isip si Alejandro na palayasin ang babaeng yun bukas. At kapag wala na siya, madali na nating maipapadala ang mga bata sa Switzerland. Kailangang masiguro na hindi makakapagsalita ang driver na si Ben. Ang mariing sagot ni Isabela, ang kanyang boses, ay puno ng dambuhalang dulas. Masyado siyang maraming alam tungkol sa nangyari sa kalsada. Kapag naialis na natin si Teresa, isusunod natin ang matandang yon. Ang mana ni na Luna at Sol ay dapat mapunta sa atin bago pa malaman ni Alejandro na hindi siya ang tunay na tagapagmana ng korporasyon kung hindi dahil sa huling testamento ng kanyang ama na itinago ko. Nanigas ang kamay ni Teresa habang hawak ang recorder. Ang bawat salita ay nakatatak na sa magnetic tape. Bawat pag-amin ng kasalanan ay naging sandata na hawak niya ngayon. Ang misteryong bumabalot sa pamilya ay mas malalim pa sa inaasahan niya. Hindi lang pala ang mga bata ang biktima. Maging si Alejandro ay nabubuhay sa isang malaking kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-record, isang mabigat na tunog ng susi ang narinig niya sa labas ng kanyang pinto. Ang pag-ikot ng lock ay tila isang babala. Mabilis niyang itinago ang recorder sa loob ng kanyang damit. Saktong pagbukas ng pinto at pagpasok ni Alejandro. Ang mukha ni Alejandro ay pagod. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Teresa, bakit kailangang umabot sa ganito? Ang mahinang tanong niya. Ang cliffhanger, hindi sumagot si Teresa. Sa halip tinitigan niya ang lalaki ng may halong awa at determinasyon. Ngunit bago pa man makapagsalita si Alejandro, napansin niya ang isang maliit na pulang ilaw na kumikislap sa ilalim ng damit ni Teresa. Ang ilaw ng recorder. Anong itinatago mo sa ilalim ng damit mo, Teresa? Ipakita mo sa akin. Ang utos ni Alejandro habang dahan-dahang lumalapit. Sa sandaling ito, ang tanging ebidensya ni Teresa ay maaaring makuha sa kanya bago pa niya ito magamit para iligtas ang lahat. Hayaan mo siyang umiyak hanggang sa mawalan siya ng boses, Alejandro. Mas mabuti nang magkasakit siya ng malubha kaysa sa mahawakan muli ng maruming yaya na yan. Ang bata ay madaling gamutin, pero ang dangal ng pamilyang ito na dinungisan ng babaeng iyan ay hindi basta-basta mapapatawad. Huwag kang lalapit sa kanya, iyan ay utos ko. Ang boses ni Doña Isabela ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa pasilyo ng mansyon. Walang bahid ng awa, walang bakas ng pagmamahal para sa sariling apo. Para sa kanya, ang sakit ni Luna ay isa lamang sagabal sa kanyang plano. Isang ingay na dapat patahimikin sa pamamagitan ng pagdistansya. Sa loob ng isang masikip na silid sa dulo ng pasilyo, nakasandal si Teresa sa malamig na pinto ng bodega kung saan siya muling ikinulong. Ang kanyang mga kamay ay duguan na. Ang kanyang mga kuko ay tila nababali na sa bawat pagkamot at pagkalabit sa matigas na kahoy ng pinto. Sa kabila ng pader, naririnig niya ang bawat hika, ang bawat hirap na paghinga, at ang bawat basag na pagsusumamo ni Luna. Mama, Mama Teresa, pakiusap. Ang bawat tawag ni Luna ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Teresa. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo na sa kakasigaw. Ang kanyang boses ay tila isang paos na bulong na lang sa hangin. Naramdaman ni Teresa ang panlalambot ng kanyang mga tuhod hanggang sa mapaluhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos. Sa loob-loob niya, may isang bagay na nagkakapira-piraso. Ang kanyang pasensya, ang kanyang takot, at ang kanyang huling pag-asa na may kabutihan pang natitira sa mga Valderrama. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo? Bakit ang pagmamahal ay kailangang ikulong sa likod ng mga rehas na ginto habang ang kawalang puso ay malayang naglalakad sa pasilyo? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, muling hinaplos ni Teresa ang tape recorder na nakatago sa kanyang baywang.
Naramdaman niya ang tibok ng sarili niyang puso na tila nakikipag-unahan sa oras. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang maruming palad ay naging mitya ng isang apoy na hindi pa niya kailanman naramdaman. Ang takot na kanina ay nagpaparalisa sa kanya ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Hindi ko hahayaang mamatay ka, Luna. Ang bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng panghihina. Hindi na ako ang babaeng tanging pag-iyak lang ang kayang gawin. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Tumayo si Teresa. Gamit ang isang mabigat na piraso ng bakal na galing sa sirang kama sa loob ng bodega, sinimulan niyang saktan ang trangka ng pinto. Ang bawat hampas ay may kasamang galit. Bawat tunog ng bakal na tumatama sa kahoy ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Alam niyang sa oras na lumabas siya sa pintong ito, wala nang balikan. Maari siyang makulong, maari siyang saktan, ngunit ang buhay ni Luna ay mas mahalaga kaysa sa anumang banta ni Isabela. Sa labas, abala ang mga nurse sa pagdadala ng mga bagong kagamitan sa silid ni Luna, habang si Alejandro ay nakatayo sa isang sulok, nakatitig sa kawalan, tila isang rebultong nawalan ng kaluluwa. Hindi niya napansin ang marahas na pagbukas ng pinto sa dulo ng pasilyo. Lumabas si Teresa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang damit ay may mantsa ng dugo at dumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang uri ng awtoridad na tila nagpatigil sa lahat ng gumagalaw sa pasilyo. Tumingin siya ng diretso kay Alejandro. Isang tingin na tila humihiwa sa lahat ng kasinungalingang kinalakihan ng lalaki. Don Alejandro, ang mariing tawag ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila kulog sa gitna ng katahimikan. Kung ayaw mong maging mamatay tao tulad ng iyong ina, tumabi ka sa dinaraanan ko. Nanigas si Alejandro. Nakita niya sa mga mata ni Teresa ang isang bagay na hindi pa niya nakita sa sino mang babae. Ang dalisay at mapanganib na tapang ng isang inang handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Ang cliffhanger, sa sandaling lalapit na si Teresa sa silid ni Luna, mabilis na humarang si Bianca kasama ang 2 armadong gwardiya ng mansyon. Subukan mong humakbang, Teresa, at tinitiyak ko sa'yo, hindi ka na muling makakakita ng sikat ng araw. Ngunit sa likod ni Bianca, biglang bumukas ang pinto ng silid ni Luna at lumabas ang nurse na may putla sa muka. Don Alejandro, ang bata, hindi na siya humihinga. Wala na ang tibok ng puso niya. Don Alejandro, wala na ang anak mo. Ang sigaw na yon ng nurse ay tila isang dambuhalang kampana na bumasag sa lahat ng ingay sa loob ng mansyon. Sa isang sandali, ang bawat galaw ay tumigil. Ang bawat hininga ay naging yelo. Ang mundong ginto ni na Alejandro at Isabela ay biglang naglaho na tanging ang madilim na anino ng kamatayan ang natira. Ang bawat segundong lumilipas ay tila bawat patak ng dugo na nauubos mula sa isang sugat na hindi na mapaghihilom. Sa gitna ng paralisadong takot ng lahat, si Teresa ang tanging nanatiling buhay ang kaluluwa. Walang gwardiya, walang Bianca, at walang takot ang nakapigil sa kanya. Marahas niyang itinulak si Bianca sa isang tabi, isang pagbangga na nagpabagsak sa babaeng iyon sa marmol na sahig, at mabilis na pumasok sa silid ni Luna. Luna, anak, huwag mo kaming iwan. Luna, bumalik ka! Ang sigaw ni Teresa na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Hindi siya nakinig sa mga kagamitang tumitunog sa paligid. Hindi siya tumingin sa mga doktor na tila nawawalan na ng pag-asa. Lumapit siya sa bata, kinuha ang maliit at malamig na kamay nito at idinikit sa kanyang mainit na pisngi. Ang kanyang mga luha ay walang tigil na pumapatak sa mukha ni Luna. Tila ba nais niyang gamitin ang bawat butil ng kanyang buhay para punan ang nanunuyong hininga ng bata. Michael, anak, ang bulong ni Teresa sa hangin. Tila ba nakikipag-usap siya sa kanyang namayapang anak sa kabilang buhay. Huwag mo muna siyang kunin. Ibalik mo siya sa akin. Pakiusap, ibalik mo siya. Ito ang kanyang golden moment.
Isang sandali ng pakikipaglaban sa tadhana. Sa loob ng ilang segundo ng nakakabinging katahimikan, naramdaman ni Teresa ang isang mahinang panginginig sa maliit na daliri ni Luna. Isang mahina at gumaralgal na paghinga ang lumabas sa mga labi ng bata na sinundan ng isang mahinang ungol. Ang kislap ng buhay ay muling nagbalik sa gitna ng kadiliman. Nang makitang ligtas na ang bata at nagsisimula nang kumilos ang mga doktor para sa lunas, tumayo si Teresa. Nakita niya si Alejandro na nakatayo sa pintuan. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha, tila isang taong muling binigyan ng pagkakataong mabuhay. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi pa pasasalamat ang nakita ni Teresa, kundi ang muling paglamlam ng determinasyon ng lalaki dahil sa presensya ni Doña Isabela sa likuran nito. Ngayong ligtas na siya, ilabas na ang babaeng iyan. Ang mariing utos ni Isabela, ang boses nito ay puno pa rin ng puot kahit kakaligtas lang ng kanyang apo. Hindi ko hahayaang ang isang mamatay tao ang maging dahilan ng paggaling niya. Doon naintindihan ni Teresa, ang mansyong ito ay hindi kailanman magiging lugar ng katotohanan. Gaano man karaming buhay ang iligtas niya, mananatili siyang kaaway sa mata ng mga buwitre. Kung nais niyang tuluyang mailigtas ang mga bata, kailangan niyang lumaban sa labas ng mga pader na ito. Gamit ang gulo ng pagdating ng ambulansya at ang atensyon ng lahat na nakatutok kay Luna, dahan-dahang lumabas si Teresa sa likurang bahagi ng mansyon. Bitbit ang kanyang lumang tape recorder na naglalaman ng mga boses ng kasamaan, binagtas niya ang madilim na hardin. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila mga bulong ng takot. Ngunit ang imahe ng naghihingalong si Luna ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tumakas si Teresa sa gitna ng gabi. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ang kanyang katawan ay hapong-hapo. Ngunit ang kanyang isip ay nakatuon sa isang tao. Si Attorney Ramos, ang abogadong dati niyang natulungan nung siya ay isang janitress pa lamang sa korte. Ang tanging taong maaaring maniwala sa isang hamak na yaya laban sa isang makapangyarihang pamilya. Pagdating niya sa maliit na opisina ni Attorney Ramos sa gitna ng Maynila, basang-basa si Teresa ng ulan at putik. Nang magbukas ang pinto at makita ang abogado, tila bumagsak ang lahat ng bigat na dala ni Teresa. Teresa, anong nangyari sa'yo? Ang tanong ni Attorney Ramos nang may halong gulat. Inilabas ni Teresa ang tape recorder at ang isang dokumentong nakuha niya palihim mula sa library ni Isabela bago siya tumakas. Attorney Ramos, pakiusap. Tulungan niyo po ang mga bata. Hawak ko ang katotohanan. Binuksan ni Attorney Ramos ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang bawat titik. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig sa galit at gulat. Teresa, alam mo ba kung ano itong dala mo? Ang mahinang tanong ng abogado. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw ng mana. Ang dokumentong ito ay nagpapatunay na ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng kumpanya ng mga Valderrama ay hindi si Isabela, kundi ang mga anak ni Alejandro. At may isang pangalan dito. Isang taong akala ng lahat ay matagal nang patay. Ang cliffhanger. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang malakas na katok ang narinig sa pinto ng opisina. Ang tunog ng mga sapatos na bakal at ang awtoridad ng boses sa labas ay nagpalamig sa dugo ni Teresa. Buksan ninyo ang pinto. Ito ang kapulisan. May warrant kami para sa pag-aresto kay Teresa sa kasong kidnapping at attempted murder. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ng maliit na opisina ni Attorney Ramos ay tila mga luhang nagmamadaling takasan ang lupit ng langit. Sa loob, ang hangin ay mabigat sa amoy ng lumang papel at kape, ngunit mas mabigat ang kaba sa dibdib ni Teresa. Ang bawat malakas na kalabog sa pintuan at ang sigaw ng mga awtoridad sa labas ay tila mga kulog na nanggigising sa kanyang mga sugatang alaala. Attorney Ramos, pakiusap. Huwag ninyo akong ibigay sa kanila. Ang pabulong na pagsusumamo ni Teresa
Ang kanyang boses ay nanginginig habang nakakapit sa braso ng abogado. Kapag nahuli nila ako, tuluyan ng malilibing ang katotohanan. Mabilis ang naging desisyon ni Attorney Ramos. Itinago niya si Teresa sa isang maliit na silid sa likod ng mga naglalakihang shelf ng mga libro ng batas. Sa gitna ng dilim, yakap-yakap ni Teresa ang kanyang tape recorder na tila ba ito ang tanging nagpapanatili sa kanyang hininga. Narinig niya ang marahas na pagpasok ng mga pulis, ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa kahoy na sahig at ang formal ngunit matatag na boses ng abogado habang ipinagtatanggol ang kanyang karapatan at ang kawalan ng sapat na ebidensya para sa isang marahas na pag-aresto sa loob ng kanyang opisina. Makalipas ang ilang oras ng matinding tensyon, pansamantalang nakaalis ang mga pulis dahil sa kakulangan ng legal na dokumento, ngunit alam ni Teresa na hindi sila titigil. Habang ang buong lungsod ay natutulog, si Attorney Ramos at si Teresa ay nanatiling gising upang himayin ang bawat impormasyon sa loob ng nakuhang dokumento. Teresa, ang dokumentong ito ay hindi lang basta katibayan ng pagnanakaw. Ang sabi ni Attorney Ramos, ang kanyang mga mata ay naniningkad sa ilalim ng lampara. Ito ay isang confession of trust na nilagdaan ng yumaong asawa ni Alejandro bago ito pumanaw. Nakasaad dito na ang lahat ng pag-aari ng mga Valderrama ay dapat mapunta sa isang trust fund para sa mga bata sa oras na mag-asawang muli si Alejandro. At ang dahilan kung bakit nagmamadali si Isabela na ipakasal si Alejandro kay Bianca ay dahil gusto niyang ilipat ang lahat ng pondo sa isang pekeng kumpanya bago pa mabuksan ang testamentong ito. Ngunit may mas masakit na katotohanan. Ipinakita ng abogado ang isang ulat mula sa isang pribadong investigador na nakatago rin sa folder. Ang asawa ni Alejandro, hindi siya namatay sa sakit, Teresa. Pinabayaan siyang manghina ng sarili niyang biyenan sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng tamang gamot. At ikaw, ang dahilan kung bakit kamukha mo siya ay dahil ikaw ang nawawala niyang kapatid sa ama. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila naging isang dambuhalang lason. Ang bawat hininga ni Teresa ay tila isang pakikipaglaban sa bigat ng revelasyong ito. Ang mga batang iniligtas niya, ang mga batang tumatawag sa kanya ng mama, ay ang kanyang sariling mga pamangkin. Ang dugong nananalatay sa kanila ay iisa. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng pagtanggap sa kanyang tadhana. Kinuha ni Teresa ang isang lumang panyo at pinunasan ang dumi sa kanyang mukha. Wala na ang takot. Ang bawat pang-aapi nina Isabela at Bianca ay naging apoy na ngayon ay nagbibigay sa kanya ng liwanag. Attorney Ramos, kailan ang engagement party ni Alejandro at Bianca? Ang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Bukas ng gabi, sa pinakamalaking hotel sa Maynila, ang sagot ng abogado. Pero masyadong mapanganib para sa'yo ang pumunta doon, Teresa. Siguradong nakabantay ang mga tauhan nila. Pupunta ako, ang mariing sabi ni Teresa. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang boses na wawasak sa kanilang mga kasinungalingan. Isusuot ko ang uniforme ko bilang janitress, ang uniformeng kinamumuhian nila. Dahil doon nagsimula ang lahat. Nang sumapit ang gabi ng engagement party, ang hotel ay nagniningning sa mga ilaw at karangyaan. Ang lahat ng makapangyarihang tao sa bansa ay naroon. Si Alejandro ay mukhang guwapo sa kanyang tuxedo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay habang nakatayo sa tabi ni Bianca na tila isang reyna sa kanyang mamahaling gown. Si Doña Isabela naman ay abala sa pakikipag-usap sa mga kasosyo sa negosyo. Suot ang kanyang pinakamahal na alahas at ang kanyang pinakamapait na ngiti. Sa gitna ng katuwaan, walang nakapansin sa isang babaeng may suot na asul na uniforme ng housekeeping na dahan-dahang naglalakad sa gilid ng malawak na bulwagan. Hawak niya ang isang tray ng mga inumin. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang simpleng face mask, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon
sa isang layunin. Ang cliffhanger. Sa oras na itataas na ni Alejandro ang kanyang baso para sa isang toast para sa kanilang kinabukasan ni Bianca, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng hotel. Sa gitna ng kadiliman, isang boses ang umaalingaw-ngaw mula sa malalaking speaker ng ballroom. Isang boses na bawat titik ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Isabela. Ang boses na nagmumula sa tape recorder ni Teresa. Isabela, sigurado ka bang wala nang nakakaalam sa ginawa natin sa nanay ni Nina Luna? Sigurado ka bang ang janitress na yon ay hindi na muling babalik? Nanigas ang lahat. Ang bawat tibok ng puso ay tila naging tunog ng isang orasan na malapit ng sumabog. Nang muling bumukas ang ilaw, nakatayo si Teresa sa gitna ng entablado, hawak ang isang sobrang duguan. Ang dumi na nakikita ninyo sa aking uniforme ay dumi ng pagtatrabaho ng marangal. Ngunit ang duming nakatago sa ilalim ng inyong mga mamahaling hiyas, Doña Isabela, ay hindi kailanman malilinis ng kahit anong yaman sa mundo. Ang boses ni Teresa ay hindi nanginginig. Sa halip, ito ay tumataginting sa loob ng malawak na ballroom. Bawat salita ay tila isang palasong tumatama sa gitna ng katahimikan. Nang muling bumukas ang mga dambuhalang chandelier, ang liwanag ay tumama sa kanya. Isang hamak na babaeng nakauniforme ng janitress nakatayo sa gitna ng entablado ng karangyaan. Sa kanyang paligid, ang mga bisita ay tila mga estatwa mong gulat. Habang ang mga flash ng kamera mula sa media ay walang tigil sa pagkurap, tila mga kidlat na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Isabela habang pilit na pinapanatili ang kanyang tindig. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kapalaluan ay ngayon ay maputla pa sa abo. Isara ninyo ang bibig ng babaeng yan. Mga gwardiya, ilabas siya. Isang baliwang pumasok sa party na ito. Ang sigaw ni Isabela, ang boses niya ay gumaralgal sa takot na nakabalat kayo bilang galit. Ngunit walang gumalaw. Sa isang kumpas ni Attorney Ramos na noon ay pumasok sa bulwagan kasama ang mga awtoridad, ang malalaking screen sa likuran ni Teresa ay nagpakita ng mga dokumentong duguan at mga larawan ng transaksyong matagal nang itinago. At muli, ang boses mula sa recording, ang pag-amin ni Bianca tungkol sa peking aksidente sa kalsada ay umalingaw-ngaw, mas malakas at mas malinaw. Alejandro, huwag kang maniwala sa kanya. Isang palabas lang ito. Ang pagsusumamo ni Bianca habang pilit na humahawak sa braso ng lalaki. Ngunit tinepis ni Alejandro ang kanyang kamay nang may matinding pandidiri. Naglakad si Teresa pababa ng entablado, papalapit kay Alejandro. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ang tunog ng kanyang simpleng sapatos sa marmol ay mas matimbang pa sa kislap ng mga diamante ni Bianca. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali na ang isang biktima ay tumayo, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan ng mga inosente. Don Alejandro, ang mahinahong sabi ni Teresa, habang iniabot ang isang lumang locket na naglalaman ng larawan ng yumaong asawa ni Alejandro at ng isang sanggol. Hindi ako pumasok sa buhay ninyo para magnakaw. Pumasok ako dahil tinawag ako ng dugo ng aking kapatid. Si Maricel, ang asawa mo. Siya ay aking kapatid sa ama. Ang mga batang iniligtas ko, ang mga batang muntik ng paslangin ng sarili nilang lola, ay aking mga pamangkin. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang katotohanan ito ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa lahat. Napatingin si Alejandro sa locket. Pagkatapos ay kay Teresa. Ang pagkakahawig ni Teresa sa kanyang yumaong asawa ay hindi na isang misteryo. Ito ay isang katotohanang matagal na palang itinago ni Isabela upang hindi makuha ni Teresa ang bahagi ng mana na para sa kanyang kapatid. Hinarap ni Alejandro ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pait at galit. Ina, paano mo nagawa ito? Ginamit mo ang buhay ni Luna
at Sol para sa pera? Pinabayaan mong mamatay si Maricel? Lahat ba ng pagmamahal na ipinakita mo sa akin ay isang kasinungalingan lang? Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Ang huling sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Hindi ko hahayaang ang isang tulad niya ang humawak sa yaman ng mga Valderrama. Ngunit ang katarungan ay mabilis na dumating. Ang tunog ng mga posas na ikinakabit sa mga kamay ni Bianca at ang pagpasok ng mga pulis para arestuhin si Isabela sa kasong attempted murder at pagnanakaw ay tila musika sa pandinig ng mga naapi. Ang karangyaan ng party ay napalitan ng isang eksena ng kahihiyan, ang cliffhanger. Sa gitna ng kaguluhan, nanghahawakan na ng mga pulis ang braso ni Doña Isabela. Biglang nanigas ang matanda. Ang kanyang mukha ay pumiit ng marahas, ang kanyang kamay ay kumapit sa kanyang leeg habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Isang matinding tunog ng pagbagsak ng katawan sa sahig ang narinig, kasabay ng pagtili ng mga tao. Isang doktor, ang Donya, inaatake siya. Ang sigaw ng isa sa mga bisita. Habang nakatingin si Teresa sa nakabulagtang matanda, naramdaman niya ang isang mahinang kalabit sa kanyang kamay. Si Luna at Sol, na dinala pala ni Tatay Ben sa party, ay nakatayo sa likuran niya. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Mama Teresa, aalis na ba tayo? Kadi, ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin ng ospital ay tila hindi sapat upang palamigin ang nagbabagang galit at pait sa puso ni Alejandro. Nakatayo siya sa likod ng isang makapal na salamin, pinagmamasdan ng kanyang ina, si Doña Isabela, na ngayon ay wala ng kapangyarihan. Ang dating reyna ng mga Valderrama na nakatitig ng may puot sa lahat ay ngayon ay nakahiga, napapalibutan ng mga tubo at mga makinang nagdidikta ng kanyang bawat hininga. Ang bawat mahinang tunog ng heart monitor ay tila isang pag-amin sa bawat pagkakamaling nagawa nito. Isang stroke ang tumama kay Isabela sa gitna ng kahihiyan sa hotel. Ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado at ang kanyang kakayahang magsalita ay tila kinuha ng tadhana bilang kabayaran sa mga salitang ginamit niya para manira ng buhay. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng dambuhalang kapalaluan, ay ngayon ay puno ng takot at pagsusumamo, ngunit wala nang sinumang nais lumapit sa kanya. Iniwan na siya ni Bianca, Alejandro, ang mahinang sabi ni Attorney Ramos na kararating lang sa pasilyo. Sa oras na malaman ni Bianca na na-freeze na ang lahat ng account ni Doña Isabela, mabilis siyang tumakas. Ngunit nahuli siya ng mga awtoridad sa paliparan. Nahaharap siya sa patong-patong na kaso ng fraud at complicity sa attempted murder. Hindi sumagot si Alejandro. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Sa kanyang kabilang kamay, hawak niya ang isang lumang talaarawan na nakuha ni Teresa mula sa silid ni Maricel, ang kanyang yumaong asawa. Doon ay nakasulat ang bawat araw ng paghihirap ni Maricel sa ilalim ng kamay ni Isabela, ang bawat gamot na sadyang hindi ibinigay, at ang bawat banta na ilalayo ang mga anak nito kung magsusumbong ito kay Alejandro. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng masakit na paggising. Napasandal si Alejandro sa pader. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na paghagulhol. Ang lalaking akala ng lahat ay matatag, ay ngayon ay tila isang batang nawawala sa gitna ng kagubatan. Naisip niya ang lahat ng pagkakataong pinili niyang maniwala sa kanyang ina kaysa sa sarili niyang asawa, at kung paano niya muntik nang hayaang mangyari ang parehong bagay kay Teresa. Samantala, sa labas ng ospital, nakaupo si Teresa sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Kasama niya sina Luna at Sol. Ang mga bata ay tahimik. Ang kanilang mga maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Teresa. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, ang tanging alam nila ay ligtas sila dahil narito
ang kanilang Mama Teresa. Mama Teresa, galit ba si Papa? Ang mahinang tanong ni Luna. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinaplos ni Teresa ang buhok ng bata. Ang kanyang mga daliri ay marahang nag-aalis ng ilang hibla ng buhok sa mukha nito. Hindi siya galit sa inyo, anak. Napapagod lang ang inyong papa. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi na kayo muling sasaktan ng sinuman. Naramdaman ni Teresa ang paglapit ng isang anino. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya si Alejandro. Ang lalaki ay mukhang hapo, ang kanyang tuksido ay gulo-gulo na, at ang kanyang mukha ay balot ng matinding pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Alejandro at sa harap ni Luna at Sol at sa harap ng ilang taong naglalakad sa hardin ng ospital, ay dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Teresa. Ang bawat hininga ni Teresa ay tila tumigil, ang tunog ng mga kuliglig sa paligid at ang marahang ihip ng hangin ay tila naging saksi sa sandaling ito. Teresa, wala akong mukhang ihaharap sa'yo. Ang boses ni Alejandro ay basag, puno ng pait. Pinaniwalaan ko ang mga kasinungalingan. Pinabayaan ko ang sarili kong asawa at muntik na rin kitang mawala dahil sa aking pagkabulag. Ang pamilyang ito ay utang sa'yo ang bawat hininga ni Luna at Sol. Hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Teresa, ang magaspang na kamay na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho ng marangal. Patawarin mo ako, Teresa. Pakiusap. Manatili ka sa amin. Hindi bilang isang yaya, hindi bilang isang multo ng nakaraan, kundi bilang ang babaeng nagturo sa amin kung ano ang totoong kahulugan ng pamilya. Tumingin si Teresa kay Alejandro, pagkatapos ay sa dalawang bata na tila naghihintay din ng kanyang sagot. Ang kanyang puso ay naglalaban. Ang pagnanais na bumalik sa kanyang tahimik na buhay at ang pagmamahal sa mga batang itinuturing na niyang sariling dugo. Don Alejandro, ang patawad ay matagal ko nang ibinigay, ang mahinang tugon ni Teresa. Ngunit ang pananatili, iyon ay isang bagay na kailangang pag-isipan. Ang sugat ng nakaraan ay hindi basta-basta naghihilom dahil lang sa isang pagluhod. Ang cliffhanger. Sa gitna ng kanilang usapan, lumapit ang isang nurse na tila balisa ang muka. Sir Alejandro, nagkaroon po ng komplikasyon sa loob. Si Doña Isabela. Huminto po ang kanyang paghinga. Sa sandaling iyon, isang matinding sigaw ang narinig mula sa loob ng ICU at nakita ni Teresa ang isang hindi kilalang lalaki na mabilis na tumatakbo palabas ng gusali, bitbit ang isang itim na bag na naglalaman ng mga huling dokumento ni Isabela. Hindi lahat ng sugat ay kailangang tahiin ng ginto upang maghilom, Alejandro. Minsan, sapat na ang malinis na hangin at ang kakayahang huminga nang wala ng tanikalang humihila sa iyo pabalik sa dilim. Ang boses ni Teresa ay kasing payapa ng dagat pagkatapos ng isang malakas na sigwa. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na hardin ng mga Valderrama, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakasuot ng asul na uniforme ng janitress o ng maruming damit mula sa kalsada. Suot niya ang isang simpleng puting bestido na tila sumasalamin sa bagong simula ng kanyang kaluluwa. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang humahalik sa kanyang mukha na nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa kanyang mga mata na wala na ang bakas ng takot. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang gumuho ang kaharian ng mga kasinungalingan ni Doña Isabela. Ang matanda ay tuluyan ng pumanaw, bitbit ang kanyang mga lihim at pagsisisi sa kabilang buhay. Si Bianca naman ay nahaharap sa mahabang panahon sa loob ng rehas. Ang mansyong ito, na dati ay tila isang piitan, para kay Teresa, ay ngayon ay tahimik na, wala na ang mga bulong ng pagtataksil at ang matatalsik na salita ng pang-aapi. Nakatayo si Alejandro sa harap ni Teresa. Hawak ang isang maliit na pilus na kahon. Ang kislap ng diamanteng nasa loob nito ay sapat na upang bumuhay sa pangarap ng sinumang babae na maging reyna ng isang tahanan. Teresa, pakiusap. Huwag kang umalis. Ang mga bata. Ako. Kailangan ka namin.
Hayaan mong ibigay ko sa iyo ang buhay na nararapat para sa iyo. Maging asawa kita at hinding-hindi ko nahahayaang may dumi na dumikit sa iyong mga kamay. Tiningnan ni Teresa ang singsing. Pagkatapos ay ang kanyang sariling mga palad. Ang kanyang mga kamay ay hindi na kasing kinis ng mga kamay ni Bianca. Mayroon itong mga marka ng hirap, mga kalyo ng pagsisikap at mga linya ng sakripisyo. At sa mga linyang iyon, nakita niya ang kanyang tunay na halaga. Ang buhay na nararapat sa akin, Alejandro, ay ang buhay na ako mismo ang magtatayo. Ang mahinahong sagot ni Teresa. Salamat sa alok mo, ngunit hindi ko nais na maging isang kapalit lamang sa nakaraan. Nais kong makilala ang sarili ko bilang Teresa, hindi bilang kapatid ni Maricel, hindi bilang anino ng iyong yumaong asawa, at hindi bilang isang babaeng kinailangang iligtas. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng ganap na paglaya. Dahan-dahang isinara ni Teresa ang kahon ng singsing sa kamay ni Alejandro. Ang kanyang desisyon ay hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang malalim na pagmamahal sa sarili na matagal niyang ipinagkait. Gamit ang bahagi ng mana na legal na para sa kanya bilang kapatid ni Maricel, nagpasya si Teresa na magtayo ng isang foundation, isang santuwaryo para sa mga batang lansangan at mga inang inapi na papangalanan niyang Michael's Hope. Narinig ang mabilis na yabag ng mga paa mula sa balkonahe. Sina Luna at Sol ay patakbong lumapit kay Teresa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng lungkot dahil alam nilang ito na ang araw ng kanyang pag-alis. Mama Teresa, sasama po ba kami sa'yo? Ang tanong ni Sol. Habang nakakapit sa kanyang baywang, lumuhod si Teresa upang mapantayan ang mga bata. Niyakap niya silang dalawa ng mahigpit, isang yakap na tila ibinubuhos ang lahat ng init na hindi niya naibigay sa kanyang sariling anak. Hindi kayo aalis, mga anak. Dito ang inyong tahanan kasama ang inyong papa. Pero tandaan ninyo, ang pintuan ng aking bahay ay laging bukas. Hindi ako mawawala sa buhay ninyo. Ako ang inyong Tia Teresa at lagi ninyong kasama ang aking pagmamahal. Hinalikan ni Teresa ang mga noo ng bata bago siya tumayo at kinuha ang kanyang simpleng maleta. Tumingin siya kay Alejandro nang may huling na ngiti, isang ngiti ng pagpapatawad at pag-asa. Turuan mo silang maging matatag, Alejandro. Turuan mo silang makakita ng halaga sa mga tao hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa puso. Bit-bit ang kanyang maleta. Nilakad ni Teresa ang mahabang daanan palabas ng gate ng mga balderrama. Ang bawat hakbang niya sa graba ay tila isang ritmo ng tagumpay. Nang marating niya ang labas, hindi siya sumakay sa mamahaling kotse. Sumakay siya sa isang simpleng jeepney, humalo sa mga ordinaryong tao, at hinayaan ang hangin ng Maynila na humaplos sa kanyang mukha. Ang cliffhanger. Habang umaandar ang sasakyan, binuksan ni Teresa ang kanyang bag at nakita ang isang maliit na sobrang isinilid pala ni Tatay Ben bago siya umalis. Sa loob nito ay may isang lumang susi at isang mapa ng isang maliit na bahay sa tabi ng dagat sa Batangas, ang bahay na pangarap noon ni Maricel para sa kanila. At sa likod ng mapa, may nakasulat na isang huling mensahe. Teresa, hindi pa tapos ang kwento. May isang taong naghihintay sa iyo sa dalampasigan na akala mo ay bahagi na lang ng iyong gunita. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ng Batangas ay tila isang banayad na himig na nagpapatahan sa lahat ng hapdi ng nakaraan. Isang taon na ang lumipas mula nang lisanin ni Teresa ang malalamig na pader ng mansyong Balderrama. Ngunit ang init ng araw sa dalampasigang ito ay tila mas sapat na kabayaran sa lahat ng gintong kanyang tinanggihan. Sa maliit na bahay na bato na dati ay pangarap lamang ni na Maricel, natagpuan ni Teresa ang isang uri ng kayamanan na hindi kailanman mananakaw ng anumang kasunduan o testamento. Ang katahimikan ng isang malinis na konsensya. Sa loob ng bakuran ng kanyang itinatag na foundation, ang Michael's Hope, maririnig ang tawanan ng mga batang dati ay walang masilungan. Ang bawat silid
ay puno ng amoy ng bagong luto na pagkain at ang tunog ng mga batang nag-aaral magbasa. Si Teresa, na dati ay isang hamak na yaya, ay ngayon ay nagsisilbing tanglaw para sa mga inang tulad niya ay dumaan sa matinding bagyo. Ang bawat kalyo sa kanyang mga palad ay naging marka ng karangalan at ang bawat luhang pumatak noon ay naging pataba sa lupang ngayon ay namumunga ng pag-asa. Isang hapon, habang abala si Teresa sa pag-aayos ng mga bulaklak sa hardin, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng kalsada. Hindi na siya nanginginig sa takot. Alam niya ang ritmo ng mga yabag na yon. Patakbong pumasok sina Luna at Sol. Ang kanilang mga mukha ay masigla at puno ng kalusugan. Kasunod nila si Alejandro, na ang anyo ay mas payapa na ngayon, malayo sa balisa at malamig na lalaking nakilala niya sa mansyon. Mama Teresa, tingnan niyo po ang dinala namin. May mga bagong libro po para sa mga bata rito. Ang masayang sigaw ni Luna habang yumayakap sa baywang ni Teresa. Dahan-dahan lang mga anak, ang nakangiting sabi ni Alejandro habang inilalapag ang mga kahon ng donasyon. Tumingin siya kay Teresa ng may malalim na respeto. Kumusta ka na, Teresa? Mukhang mas malakas ka pa kaysa sa huling pagkikita natin. Mabuti ako, Alejandro. Ang kapayapaan ay isang mabisang gamot. Ang mahinahong sagot ni Teresa. Salamat sa pagbisita ninyo. Ang mga bata ay laging nasasabik kapag alam nilang darating kayo. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Isang katahimikang wala nang halong pagsisisi o pait. Ang patawad ay hindi lamang isang salitang binitawan ni Teresa. Ito ay isang desisyong isinabuhay niya araw-araw upang tuluyang makalaya mula sa anino ni Doña Isabela. Pinatawad niya si Alejandro, hindi dahil karapat-dapat ang lalaki sa lahat ng pagkakataon, kundi dahil kailangan ng kanyang sariling puso ang puwang para sa bagong ligaya. At si Alejandro, sa kanyang sariling paraan, ay natutong bumawi sa pamamagitan ng pagiging isang tunay na ama at isang kaalyado sa layunin ni Teresa. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw na nagpapakulay ng lila at kahel sa langit, naramdaman ni Teresa ang huling piraso ng kanyang paghilom. Ang misteryosong lalaking binanggit ni Tatay Ben sa lihim na mapa ay walang iba kundi ang nakatatandang kapatid ni Manuel, ang kanyang yumaong asawa. Sa tulong nito, nalaman ni Teresa ang mga huling habilin ni Manuel na puno ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Ang pagkilala sa kanyang tunay na pamilya at ang pagyakap sa kanyang tungkulin bilang tiyan ni Luna at Sol ang nagbigay ng ganap na kahulugan sa kanyang pagkatao. Natutunan ni Teresa na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng mga taong handang manatili sa tabi mo sa gitna ng unos. Ang kanyang sakripisyo ay hindi nawalan ng saysay. Ang bawat hapdi ay naging hagdan patungo sa isang buhay na punong-puno ng kabuluhan. Habang dahan-dahang nawawala ang huling sinag ng araw sa abot-tanaw, hinalikan ni Teresa ang mga noo ni Luna at Sol. Sa gitna ng hangin na amoy dagat, isang pasasalamat ang namutawi sa kanyang mga labi. Tapos na ang gabi ng kasinungalingan, ang bukang liwayway ng katarungan at pagmamahal ay tuluyan na niyang nakamit. Ang bukang liwayway ng katarungan at pagmamahal ay tuluyan na niyang nakamit. Sa pagtatapos ng bawat kabanata at sa paghupa ng mga emosyong bumalot sa pamilyang Valderrama, nais kong iwan sa inyo ang isang taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong pagluha, at sa inyong tapat na pagsama sa bawat hakbang ni Teresa mula sa madilim na putikan patungo sa liwanag ng kanyang bagong simula. Hindi naging madali ang paghabi sa kwentong ito. May mga gabing tila nararamdaman ko rin ang bawat hapdi ng pagkakasunog ng mga simpleng manika ni Luna at Sol at ang bigat ng bawat sampal ng tadhana sa dangal ni Teresa. Ang bawat salitang inyong napakinggan ay nanggaling sa mga tunay na karanasan
at mga kwento ng sakripisyo ng mga kababaihan na aking nakasalamuha. Mga pusong patuloy na nagmamahal at nagbibigay kahit wala nang natitira sa kanilang sarili. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi kailanman tanda ng kahinaan, kundi isang sulo na magdadala sa atin palabas ng madilim na kuweba ng puot. Tulad ng isang maliit na binhi sa gitna ng bitak ng semento, ang pag-asa ay laging makakahanap ng paraan upang sumibol at mamulaklak sa tamang panahon. Bago tayo tuluyang magpaalam, may isang katanungang nais kong iwan sa inyong mga puso. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Teresa na tanggihan ang alok ni Alejandro at piliin ang kanyang sariling kalayaan at misyon? O naniniwala ba kayo na dapat ay binigyan niya ng pangalawang pagkakataon ang pag-ibig sa loob ng mansyon para sa kapakanan ng mga bata? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Pakiusap na iwanan ninyo ang inyong mga opinyon sa ating comment section sa ibaba. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay upang patuloy tayong makapaghahatid ng inspirasyon at aral. Muli, maraming salamat sa inyong oras at sa pagbubukas ng inyong mga puso sa ating obra. Hanggang sa muling pagtatagpo ng ating mga diwa sa susunod na kwento ng buhay. Manatili tayong puno ng pag-asa at pagmamahal.